naramdaman niyang hinihigop ng bag ang kanyang mana. Sa ilang segundo ay biglang bumigat ang sako, kaya agad siyang pinatigil ng tagapangasiwa at sinabi nito na may pangunahing lakas siya at resistensya kaya maaari siyang pumasok bilang construction worker pansamantala. Masaya namang tinanggap ni Kurt ang kanyang alok, at agad siyang dinala sa lugar kung saan sinalubong siya ng isang masungit na foreman, at tiningnan nito ang kanyang manipis na katawan at istatistika, pero tinanggap din siya dahil kulang na kulang sila sa tao. Ipinaliwanag ng kanyang foreman na ang trabaho niya ay maghalo ng semento at ayusin ang pader ng syudad, at kailangan niyang ubusin ang kalahating kahon ng semento sa loob ng 3 oras, at kapag hindi niya ito nagawa ay matatanggal siya. Umalis ang kanyang foreman nang hindi na siya binigyan ng pagkakataong magtanong, kaya't naisip ni Kurt na gamitan ng kaunting mahika ang semento, isang karaniwang kaalaman sa kanilang baryo para mas mapatibay ito. Nang bumalik ang kanyang foreman, nanlaki ang mga mata nito nang makita niya na 30% ng pader ay naayos na ni Kurt at nagamit na niya ang lahat ng semento. Hindi makapaniwala ang kanyang foreman na kaya ng isang walang karanasan ang ganoong trabaho sa loob ng 3 oras, ngunit inakala ni Kurt na galit ito kaya dali-dali siyang humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabihan si Kurt ng kanyang foreman na pumasok pa rin sa kanyang trabaho hanggat kaya niya, at ibinigay pa ang lahat ng kanyang pera, at sinabi pa niya na ang natitirang sahod ni Kurt ay ipapadala na lang ng kanyang agency. Sa loob ng 3 araw, mag-isa niyang natapos ang paglagay ng semento sa kalahating pader ng syudad, na nagdulot ng pagkataranta sa ibang mga manggagawa. Napansin ito ni foreman, kaya't sinabi niya na hindi na kailangang pumasok ni Kurt sa susunod na araw, dahil kung magpapatuloy kasi ito ay baka mawalan na ng trabaho ang ibang nangangailangan. Ibinigay niya ang natitirang sahod ni Kurt at pinayuhan siyang maghanap ng trabahong mas babagay sa kakayahan niya sa kabisera, ngunit tulad ng ibang tao na kulang sa tiwala sa kanilang sarili, inakala ni Kurt na pinapaalis lang siya ni foreman. Pumunta siya sa agency at sinabi sa tagapangasiwa na nawalan siya ng trabaho, ngunit biglang narinig nila ang isang babae na nakikipagtalo sa isa pang tagapangasiwa tungkol sa inaalok na trabaho. Ang babaeng nagngangalang Lucia ay naghahanap ng isang binata na makakasama niya sa pagmimina, ngunit babayaran lang sila kapag makakahukay sila ng mahalagang bagay.